Kinundina ng isang grupo ng mga aktivista ang patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na ipaglalaban ang karapatan ng bansa dito. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Kinalampag ng Filipinos Do Not Yield movement ang Chinese Embassy sa Makati, kung saan sila nagsagawa ng lightning rally Lunes ng umaga. Ito ay para kondenahin ang pinakahuling pambubuli ng China sa sigalot sa laot na nagresulta sa banggaan ng Chinese Coast Guard vessel at PLA Navy. Ang mga rallyista gumawa pa ng modelo ng Chinese vessel para maipakita ang delikado at agresibong hakbang ng China sa may Scarborough Shoal na sinundan ng deployment ng mas maraming barko sa may Ayungin Shoal. Sa pagsira po namin sa CCG at sa PLAN, magpapakita lang po nun na kung po sa dalawang nagsalpukan. Pinapakita din po namin na walang sa maliit na paraan na yun, pinakita po namin noon na medyo nakakatawa na yung mga malalaking barko nila nagsalpukan at nakalusot po ang CCG. Giit nila, dapat kilalanin ng China ang 2016 Arbitral Tribunal Award dahil kinikilala rin ito ng iba't ibang mga bansa. Nananawagan din ng grupo sa sambayan ng Pilipino na magkaisa at tumindig laban sa patuloy na pambubuli ng China. Una rito ang paghimok ng China Coast Guard sa Pilipinas na tigilan na ang umano'y infringement, provocations at maling paratang sa kanilang law enforcement activity. Alinsunod sa kanilang batas sa katubigan ng Renai Zhao sa South China Sea. Sagot ng Foreign Affairs Department na ipagbigay alam na sa kanila ang dumaraming aktibidad ng Chinese vessel sa may Ayungin Shoal na isang low tide elevation na sakop ng exclusive economic zone at continental shelf ng bansa. Ayon sa DFA, patuloy nitong ipagtatanggol ang soberanya at jurisdiksyon at titiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng tropang nakadestino sa BRP Sierra Madre. Pinaninindigan din nito na ang rotation and resupply mission sa barko ay karapatan ng Pilipinas at patuloy itong gagawin alinsunod sa professional understanding sa pagitan ng Maynila at Beijing para sa maayos na rore. Una nang nilinaw ng sandatahang lakas ng Pilipinas na handa silang mag-deploy ng warship sa West Philippine Sea, hindi para sumiklab ang tensyon, kundi para tumulong sa anumang posibleng mangyari sa laot. It is a universal mandate. The spirit of any seagoing individual, any professional organization is to extend assistance to any person requiring help in the ocean, in the maritime domain, regardless of country, regardless of flag. And we have proven that in the past. Tuloy-tuloy din ang joint military exercises ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa kung saan bahagi ng pagsasanay ay ginagawa mismo sa West Philippine Sea. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel.